Gusto mong matuto mag-product research para sa online arbitrage sa Amazon FBA? Ito na ang full video para sa'yo. Hi, si Coach Jonel po ito at ito ay ituring nyo na parang webinar para sa product sourcing. Ngayon, a few disclaimers muna bago ako tumuloy, okay? So, una, syempre, yung product sourcing ay isang mahabang process na would take, at least a week or a few days man lang kung nagmamadali ka para matutunan. So, remember na ito ay kinondense ko. So, syempre, hindi lahat ng bagay maituturo ko. So, kung gusto mo matuto ng buo, mag-join ka dun sa Facebook group ko, yung link nandyan sa ibaba. Ikalawa, syempre, dahil hindi nga ito kumpleto, so may mga bagay ako i-skip over na mahalaga. So, gusto ko na take this with a grain of salt and then try mo pang mag-research. Kasi, syempre, hindi nga ito lahat. And syempre, another disclaimer is hindi get-rich-quick scheme ang Amazon, especially ang online arbitrage. Kahit sabihin ko minsan na online arbitrage yung pinakamadaling simulan, pinakamadaling business model sa lahat ng mga Amazon FBA business model, so may mga kakambal din siyang mga malalaking risk na kailangan yung malaman at matutunan. And syempre, maraming mga complicated na processes involved na hindi lang naman product sourcing ang kailangan matutunan, okay? So please panoorin mo lahat ng iba ko pang mga video and then mag-join ka nga sa Facebook group ko para mas matuto ka pa. Kasi ayoko na sumugod ka rito na kampante ka na parang pinagmukha ko lang madali. Pero hindi talaga siya madali, okay? I just make it look easy. Pero it's a lot more complicated and harder and more time consuming kesa sa makikita nyo ngayon. Tandaan nyo lang to, okay? Kasi sigurado ako na marami sa inyo na pagkatapos ng panood dito uy, wow, marunong na ako mag-product research. Hindi. Ito lang ay, kumbaga, condensed na course, patikim, marami pang ibang elements. So, kung ready na kayo, let's proceed. Right, so eto na tayo sa screen ko and bago tayo magsimula, paki-install lang po lahat ng mga tools na ito. Okay, kung hindi nyo sila mahanap, meron akong mga videos tungkol sa mga to or pwede nyo ring i-google na lang at tapos install nyo siya. Ang kailangan nyong gamitin ay Chrome browser, okay, para dito. Ngayon, pwede ba akong gumamit ng ibang browser? Kunyari, naka-Safari kayo or Internet Explorer or Edge or ano, pwede naman. Pero kasi may mga bagay dito, kunyari yung Cooper and yung AMZ Scout FBA Calculator, DS Amazon Quick View, na hindi ako sigurado kung meron mga versions na na pwede sa ibang mga browsers. So, Google Chrome ang nire-recommend ko na gamitin. So, let's proceed. Online arbitrage product research. So, it's finding profitable products for your store. Who am I? I'm Coach Jonel Fernando. 8 years na po ako sa Amazon industry since 2016. Tapos, marami na akong nagawang pera para sa mga naging kliyente ko. And, I work from home and I'm always at home. So, yun ang kagandahan nitong Amazon industry na to. So, pwede mo siyang magawa kahit saan na meron kang computer at internet connection. Tapos, nasubukan ko ng maging seller. So, naging seller ako 2016 hanggang 2018. Tapos, nag-serve ako as a virtual assistant para sa maraming mga kliyente. Naging account manager na rin ako. So, ako yung naghahawak ng mga seller accounts. Parang Amazon automation na, na wala ka nang gagawin kundi, kundi maghintay lang ng pera mo, kumbaga. So, ginagawa ko yan. And then, isa rin akong consultant. So, marami dyan na, na mga Amerikano at pati mga Pilipino na, na kinukuha yung services ko na one-on-one coach. Saka yan, syempre, nagko-coaching ako. Okay? Ano ang online arbitrage? So, ang online arbitrage ay number 1, taking advantage of price differences between marketplaces. So, kung i-google nyo kung anong meaning ng arbitrage, ang ibig sabihin yan, basically, buy low, sell high. Bibilin mo siya kung saan siya mas mura, tapos ibebenta mo siya kung saan siya mas mahal. Yun ang ginagawa natin sa online arbitrage. Hahanap tayo ng mga products na mas mura sa labas ng Amazon, tapos ibebenta natin siya sa Amazon ng mas mahal. Number 2, ang online arbitrage ay selling existing products. Hindi tayo gagawa ng mga bagong products. Basically, ang titingnan natin ay yung mga nakalista na sa Amazon. Yung mga nasa Amazon catalog na. Hindi tayo gagawa ng bagong product, hindi tayo gagawa ng bagong brand. Okay? Tapos, number 3, it's exploring online sources. So, kaya nga online arbitrage, di ba? Merong version nito na actual na pupunta ka sa store, pero syempre, hindi natin yan magagawa kung nasa Pilipinas tayo or nasa labas tayo ng US. Ang tawag doon ay retail arbitrage. Basically, ganun din naman, pero ang pinagkaiba ng online arbitrage saka retail arbitrage ay ang online arbitrage, online mo siya gagawin. Magsha-shopping ka sa mga online na tindahan. Ang retail arbitrage ay pupunta ka dun sa actual na tindahan, yung physical store niya. Tapos, number 4, it's buying in controlled quantities.
Kasi kunyari, wholesale saka private label, so may MOQ yan. Pag sinabing MOQ, minimum order quantity. So ang kailangan mo dyan, pag sinabi nila ng MOQ ay 12 units, kunyari, or 100 units, or $1,000, iba-iba yan, yun ang kailangan mong bilhin na amount. Sa online arbitrage, kahit isang unit lang ang bilhin mo ng isang product, okay lang. So makokontrol mo yung quantity. Tapos, number 5, ang online arbitrage ay taking advantage of the low-hanging fruit. So, mas mabagal bumenta yung mga products na ibibenta mo sa online arbitrage kesa sa iba. Kunyari, wholesale, kailangan yung mabilis bumenta. Private label, syempre, gusto mo rin na mabilis bumenta. Ngayon, pwede ba akong maghanap ng online arbitrage products na mabilis bumenta? Syempre naman. Pero karamihan yan ay nasa mga, mga 30 sales per month, ganyan. Maswerte ka na kung makahanap ka ng mga 100, ganyan, 500 sales per month. Pwede na yon, pero madalang yung mga ganon pagdating sa online arbitrage. Bakit existing products yung ibebenta natin at hindi tayo gagawa ng bagong mga products at ililist sa Amazon? So number 1, ang sales data ay nandun na. 'Di ba? Syempre, kung existing na siya sa Amazon, more likely alam na natin na isukat kung gaano karami yung kanyang sales per month, alam na natin kung ilan yung sellers niya, alam na natin yung mga iba't ibang marketplace data. So hindi na tayo mahihirapan na manghula, hindi tayo mahihirapan na maggawa ng kung ano-ano pang analysis para malaman kung bebenta yung product na yun. Kasi pagka tinignan mo itong mga datasets na tinitignan ko, kunyari pagdating sa online arbitrage, alam ko na kaagad kung itong product na to ay bebenta ba o hindi. Yun ang maganda sa existing na product. Number 2, kapag nahanap mo sila, ang kailangan mo na lang ay bumili at mag-resell. Hindi yung, kunyari, private label, bibili ka sa, sa Alibaba, tapos kailangan, i-repackage mo pa siya in a way na parang magre-reflect dun sa brand mo, tapos i-market mo siya. Pagdating sa online arbitrage, wala nang ganon, okay? So, nakita mo na kung yung product ay mabenta, so hahanapin mo na lang kung saan mo siya mabibili ng mas mura, and kapag nakita mo yung match na yon, ibenta mo na lang, bilhin mo na, tapos ibenta mo. So, hindi na siya ganon kakomplikado. Wala nang ibang kailangan gawin. Tapos number 3, at ito, pinakamaganda para sa akin to, controlled risk. Kasi, di ba, sa kagaya ng sabi ko kanina, yung online arbitrage, pwede kang bumili ng 1 unit lang. Samantalang sa mga wholesale, private label, kailangan mong bumili ng kung ano yung MOQ nila. So, by default, pwede yung makontrol kung magkano yung perang i-risk mo sa online arbitrage kumpara sa wholesale saka private label na kailangan mo na kaagad maglabas ng mas malaking amount ng pera. Number 4, ang online arbitrage, pwede mo nang simulan agad-agad. Kasi, yun nga, yung mga products ay nandyan na lang sa mga tindahan, existing na sila. So, bibili ka na lang, maghahanap ka, bibili ka na lang, tapos papadala mo sa Amazon. So, kunyari, in-inject sa'yo lahat ng knowledge ko sa online arbitrage ngayon. Kunyari, natutunan mo lahat ngayon. Pwede ka nang magsimula ngayon, pwede ka nang makabili ng products ngayon. Tapos, sabihin na natin na yung shipping from the store na pinagbilhan mo papunta sa prep center ay 2 days. Tapos, mula sa prep center, ipe-prep nila yun ng 1 to 2 days. Tapos, papunta sa Amazon na another 1 to 2 days. So, within a week, pwede ka nang makabenta ng products mo. Number 5, hindi mo kailangan ng masyadong maraming technical knowledge pagdating sa online arbitrage. Hindi mo kailangan mag-develop ng bagong products, hindi mo na kailangan matuto na mag-analysis masyado ng market, hindi mo na kailangan matuto mag-branding, hindi mo na kailangan mag-social media marketing, hindi mo na kailangan matuto ng PPC advertising at kung ano-ano pa. Kasi alam mo na mabenta na tong product, bibili mo na lang kung saan siya mas mura, tapos benta mo na lang, alam mo na bebenta yon, di ba? Tapos, syempre, ang maganda pa rito ay diversification. So pag sinabing diversification, yung kumbaga pwede mong ikalat yung pera mo over a lot of different products. Kasi ito yung totoo sa Amazon, okay? Kahit gaano kaganda yung data mo, kahit gaano kakomplikado yung analysis mo, may mga products lang talaga na hindi bebenta. Mapa-private label, wholesale, online arbitrage, ganyan talaga. Ganyan ang totoong buhay, okay? Pero ang maganda sa sa online arbitrage, pwedeng imbis na bumili ka ng iisang klase ng product tapos 50 units. So dito sa online arbitrage, pwedeng bumili ka ng 50 different products na tigi-isang units. At siguro naman karamihan nun ay mas bebenta kumpara sa hindi bebenta. So yung risk mo mas naka-spread out. Kasi kung kunyari nag-private label ka, may isa kang product. Pag hindi yun bumenta, wala ka na magagawa. Lugi ka na, kompleto. Lahat ng ginastos mo sa product na yon, lahat ng effort na nilagay mo sa product na yon, lugi na kaagad. Sorry. Ganon pag hindi naka-diversify yung pera mo. Samantalang online arbitrage, by default, talagang magdi-diversify ka. So, bago tayo magpunta sa actual na na product analysis. So, I hope na panood mo na yung iba kong mga videos. Kung hindi pa,
Then, ito, kailangan mo pagdaanan to yung basics. Okay? So, tingnan natin dito kung ano yung mga basics na yon. Una, ito, kung ito yung product page ng Amazon, so ito yung product title dito, yan yung current price niya, okay? Tapos, ang tawag dito ay variations. Kung may iba-iba siyang flavor, may iba-ibang color, may iba-ibang size, dito mo silang lahat makikita. Pero kung walang ganito, ibig sabihin, walang ibang variations dun sa same na page. Tapos ito, ang tawag dito ay bullet points. Ito naman yung tinatawag kong buy box. Ngayon, ang tawag na dyan ay featured offer, pero buy box pa rin ang tawag ko dyan dahil yun ang nakasanayan ko. Tapos, dito makikita kung ilan yung number of sellers ng isang product. Tapos, pag nag-scroll down ka dun sa product page, makikita ka ng product details area. So, mahalaga na makuha mo o makita mo kung saan yung ASIN. Yung ASIN na yan ay mga unique identifier ng mga Amazon products. Parang kada isang product sa Amazon may sarili siyang ASIN. Kahit na same na product tas iba-ibang kulay o iba-ibang size, iba-ibang flavor. So, lahat yung mga yun ay may kanya-kanya silang mga ASIN. So, ngayon, kaming mga nasa Amazon industry, ang usual na tinatanong na namin is, what's the ASIN? Ano yung ASIN ng product na yan? Ibigay mo sa akin. Hindi yung, ano yung product? Lipstick po, o kaya suklay po, o kaya salamin po, mga ganyan. Hindi ganon. What's the ASIN? So, tandaan nyo na mahalaga ang ASIN. Tapos, gusto ko rin makita nyo itong best sellers rank. So, yung best sellers rank na yan ay ito. So, ito yung main category rank niya. Okay? Main category ito. Ito yung sub-category ranking. So, ang mahalaga lang na tignan natin ay itong main category rank. So, next na question is, kailangan ko ba na magbayad ng mga tools? Para dito sa webinar na to, para dito sa video na to, lahat ng gagamitin natin ay mga free tools. So, good news yun para sa inyo. Huwag muna kayong gumastos kasi ang dali dyan na, kunyari, makakita kayo ng mga tactical arbitrage, source mogul, mga ganyan. Okay naman yung mga yon. Wala naman akong masyadong sasabing masama. Pero kasi ang akin, mas maganda na i-focus mo yung oras mo, yung pera mo especially, sa mga bagay na magbabalik din sa'yo ng pera. Kasi kung yung mga tools na yun, hindi naman sila magbabalik sa'yo ng pera kundi yung products. So, para sa akin lang naman, kung matututo kang mag-manual sourcing, mas maganda. Kasi oras lang yung ibibigay mo. And mas maganda pa yung mga products na makukuha mo pag nag-manual ka. So, tingnan natin ha. Next page. Ayan. So, yung unang tool, DS Amazon Quick View. Pag nagpunta kasi kayo sa Amazon nang walang DS Amazon Quick View, yung mga naka-red na box na yan, hindi nyo yan makikita. Okay? Kailangan yung buksan to ng isa-isa para makita nyo yung sales rank niya, yan yung bestseller rank niya, yung ASIN niya, yan yung type of sellers niya, yan, hindi mo yan makikita basta-basta. Ngayon, pag hindi ka naka-DS Amazon Quick View, bubuksan mo to isa-isa para makita mo. And imagine mo yung oras na magagamit mo sa pagtingin nito isa-isa. Kung may DS Amazon Quick View ka, di hindi mo na kailangan pasukin yung mga products na yan, yung mga pages na yan. Ang kailangan mo lang ay tignan yung mga categories, tignan yung listahan ng mga products. And dito pa lang, makakapag-desisyon ka na kung ano yung mga products na worth it na paglaanan ng oras. Kasi, kunyari, pag binuksan mo isa-isa yan, parang at ilang minutes din yung sayang. Kasi sa online arbitrage, hindi ganun kadaling maganap ng products. Actually, kahit naman, wholesale at private label. Ganon din naman. Pero kasi, ang gusto natin sa online arbitrage ay makakita ng maraming products, ma-filter out kaagad natin yung mga hindi natin kailangan, yung mga hindi kailangan paglaanan ng oras. Tapos, maglalaan lang tayo ng oras sa mga products na talagang pagkakakitaan natin o potential na pagkakitaan natin. Ayan, kaya maganda kung may DS Amazon Quick View kayo. Para dito pa lang, ayan, makikita nyo na yung mga yan. Makikita nyo na magiging mahalaga mamaya itong sales rank, yung best sellers rank, yung ASIN, saka yung number of sellers na yan. Makikita nyo yan mamaya. So, ayan, yung ikalawang tool natin ay yung Jungle Scout Sales Estimator. So, punta lang kayo doon, hanapin nyo lang, i-google nyo siya, Jungle Scout Sales Estimator. Ang ginagawa niyan ay, ang gagawin mo, pipiliin mo yung marketplace. So, kung sa US ka magbebenta, i-click mo lang yung US dito. Tapos, yung category niya, kung maalala nyo dito, di ba? Yung category niya ay beauty and personal care. So, dito, ngayon, pipiliin natin yung beauty and personal care. Tapos, ang sales rank niya ay ito, kung maalala nyo, okay?
Tapos, ilalagay nyo rito yung sales rank. Ngayon, pagka-click nyo yung calculate, makikita nyo na 870 yung estimated sales niya per month. So, this product sells 870 units per month. Yun ang ibig sabihin yan. Ngayon, alam na natin kung gaano karami yung benta ng isang bagay, di ba? Dahil doon. Tapos ito pala, meron siyang limit na 10 uses per session, okay? After ng 10 searches, so biglang may makikita kayo na sign up. Mag-sign up lang kayo, hindi naman kayo magbabayad, libre pa rin 'yan. Gusto lang ng Jungle Scout na makuha niya yung email nyo. Tapos makakakuha kayo ng mga marketing emails na okay lang naman, pwede niyo namang hindi pansinin, di ba? Ang next na tool ay ang AMZ Scout FBA Calculator. So, yung calculator na yan ay yan lang ang nire-recommend ako kasi yan ang nakasanayan ko. Ngayon, meron akong video na how to compute for product profitability dito sa mga listahan ng videos ko. So, tingnan nyo na lang kung paano siya gamitin dun sa video na yon. Pero ang mahalaga dito kasi sa akin, makikita mo na siya dito sa product page. So, pampadali lang din ng trabaho kasi babalik-balik pa ako. Tapos, next natin ay Coopert. So, yung Coopert ay magbibigay sa inyo ng mga discount coupons. So, kunyari ito ay 3004 siya initially. Pag ginamitan ko ng Coopert, minsan may mga coupons na lalabas na mapapamura pa siya. So, yun ang maganda sa Coopert. Tapos, dito, gusto ko matutunan nyo kung paano mag-compute ng sales equity. Ano ang sales equity? Yun ay yung in theory, yun ang magiging share mo ng sales. Ano ibig sabihin nun? Kunyari yung isang product, itong example na to, ay bumebenta ng 870 units per month. Tapos kunyari, merong 12 sellers. Ayan, di ba? Naalala nyo, 12 sellers. Papasok ka. So, magiging 13 sellers pag pumasok ka, di ba? So, 870 yung sales per month divided by 13 ay 66.9. So, pwede mong sabihin na 67 na lang, ira-round off natin. Tapos, dito, yung product research na ituturo ko sa inyo ay traditional sourcing. So, meron na din akong video kung paano ko ginawa yan in detail. Tingnan nyo na lang how to find profitable products kung di ako nagkakamala, yun ang title. Tapos, ang process ng online arbitrage product research ay una, pupunta ka muna sa isang store, maghahanap ka ng deals, tapos i-cross-check mo siya sa Amazon. So, titignan mo kung parehong-pareho sila. I-check mo niyan kung profitable ba yung product. Tapos, syempre, kailangan i-check mo kung safe siyang ibenta. Ngayon, pwede mo naman pagbalik ta rin to. Ito lang kasi, inuuna ko lang yung profitability bago yung safety. Ako lang naman yun, okay? Yun ang style ko. Pero yung iba, na mga tinuruan ko, para sa kanila minsan, chine-check mo na nila yung safety bago yung profitability. So, yun ay magiging entirely your choice. So, kunyari yan, visit a store and look for deals. So, kunyari, andito tayo sa Walgreens. So, ang pupuntahan natin ay yung mga places kung saan merong discount, buy one, get one, may coupons, may sale, may clearance, yung mga ganon. So, hanapin nyo yung mga area na ganyan. Pwede ito, sabi niya, BOGO 50% off. So, pag sinabing BOGO, buy one, get one. O kaya ito, sabi, 60% off clearance, so pwedeng super mura yan. Pwede rin dito sa mga deals and promotions, sa sales and offers, coupon available, yung mga ganyan. So, basta hanapin nyo kung saan yung area nila, kung saan mas mura yung mga products nila, naka-discount yung mga products nila. Tapos, kunyari ito, example ito, okay? So, makikita nyo na buy one, get one 50% off siya. Tapos, from 679, 349 na lang siya. Hahanapin ko siya ngayon sa Amazon kung may kapareho ba siya. So, yan. Cross-check against Amazon's catalog. So, yan. Tinitingnan ko. Ayan. Ang gagawin ko, okay, ikakopy ko yung title na yan. Tapos, ilalagay ko siya sa search ng Amazon dito. Tapos, titingnan ko yung mga resulta. Hanapin ko yung kapareho. And it just so happens na yan. Meron siyang kapareho dito. Siya yan, no? Di ba? 286 Smoking Nude, SMK NUD. Ngayon, ayan, nakita nyo, so pinagtabi ko na sila, di ba? So, 349 isa, tapos 1759 dito. Yan, siya yan, palagay ko. Tingnan nyo, ha? Minsan lang kasi, iniiba nila yung title ng konti. So, hindi ko alam kung anong reason yan. Siguro dahil kulang yung space. So, may mga ganyan na nangyayari, okay? Ngayon, sabi ko dito, unfortunately, this product was out of stock at Walgreens. So, na-out of stock na siya nung time na tinitignan ko. Kaya gumamit na ako ng ibang product sa next ko na mga slides, okay? So, next ay check mo yung profitability. So, para mag-check ng profitability, ang hahanapin mo ay yung may BSR o Best Sellers Rank or Sales Rank na 200,000 and below. Yun ang tinitingnan ko at least. Tapos, pwede mo ring tignan yung 30% minimum ROI and $3 na minimum net profit. Tapos yung ideal na product na hinahanap ko ay $20 and up. So, bahala na kayo dito kung gusto niyo ng mas mababa na ROI at mas mababa na net profit.
Pero kasi, para sa akin, yung 30% na minimum na ROI na yun yung balik sa'yo. So, kung kunyari ang budget ko para dito sa Amazon FBA ay 100,000, kunyari lang. Yung 30% na ROI na yon ay 30,000. Tapos, yung ano na yan, kunyari, paano kung mas maliit yung budget ko? So, kunyari, 10,000 yung budget ko ngayong buwan na to. So, kung 10,000 yung budget mo ngayong buwan na to, hindi ko masasabi na okay na yan para sa Amazon FBA. Pero, may mga tao na talagang nagagawa nila, super special. Pero kunyari lang, 10,000 yung budget mo every month. So, yung 30% niyan ay 3,000. Tapos, magkano yung seller fee ng Amazon? Bale, 2,000. Kasi $40 yun, $39.99. So, parang 1,000 na lang yung tutubuin mo sa 10,000 mo, tapos mapapagod ka pa. Para sa akin, hindi siya worth it sa ganong kaliit. So, dapat, kung maliit yung budget mo, yung hanap mo na ROI ay mas malaki. Kasi yun yung ROI, return on investment. Kung magkano yung ginastos mo, yung babalik sa'yo, yung porsyento na babalik sa'yo, yun yung ROI mo. So, kaya yung recommend ako mga $500 yan per month. Para yung 30% niya, $150. So, nasa mga 7,500, mga 8,000, ganyan. Tapos, yung Amazon fee ay 40, so 2,000. So, meron ka pang 6,000. Yun para sa akin, worth it na. Okay? Kasi marami ding effort na gagamitin dito. So, kailangan mong kumuha ng malaki-laking ROI. Tapos, yung $3 naman na minimum net profit na yan, kasi every month, merong storage fee na i-charge sa'yo yung Amazon. So, habang tumatagal, kinakain ng storage fee na yun, yung tutubuin mo sana. Tapos, syempre, nagbabago yung price ng mga Amazon products. Tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. So, kailangan mo ng konting cushioning. Yung parang kung $3 yung minimum na profit, pag bumagsak yung presyo, kahit papano, may tutubuin ka pa naman siguro sa 50 cents, mga ganyan. Kasi yung kunyari, ang minimum net profit mo ay $1. Pag bumagsak ng husto yung product, magne-negative ka na. So, $3 para may cushion ka pa, okay? Tapos, hinahanap natin ay 3 or more sellers. Kasi, pagka 1 or 2 sellers lang yan, pwedeng private label product yan, pwedeng wholesale, tapos authorized seller na exclusive. So, pwedeng masipa ka dun sa listing, or mas mahirap, pwedeng magkaroon ka ng kaso. So, pag sinabi kong kaso, hindi ka naman idedemanda, pero pwedeng may mangyari. Kunyari, tatanggalin ka dun sa listing, o kaya bibigyan ka ng IP issue, o kaya, masa-section 3 ka, mga ganyan. 'Di ba? Masyadong maraming problema pag kumalaban ka sa private label saka sa wholesale authorized na mga sellers. So tingnan niyo yung 3 or 4. Kung pwede, 4 or more na actually hanapin yung sellers. Kasi may mga napapansin ako lately na mga seller niya 1212 tapos yun yung same na seller o Amazon siya or private label siya. Tapos yung ikatlong seller minsan Amazon. So, ako, 4 and up na. Pero, tignan nyo na rin, worth it naman na i-check na yung 3 or more sellers, okay? Madalang pa lang naman yun sa mga nakikita ko. Tapos, sales equity, kung maalala nyo kanina, kailangan at least 1. 'Di ba? Kailangan may at least 1 unit ka naman na mabenta kung gusto mo ng product, 'di ba? Online arbitrage to, kaya kahit 1 lang okay na. The higher, syempre, the better. Ibig sabihin, pag mas malaki yung sales equity niya, mas madali kang makakabenta. So, ayan. So, kunyari ito, meron ka ng DS Amazon Quick View. So, dito pa lang, makikita mo na okay, check. $24 siya. So, di ba, $28 and up yung hinahanap ko. Tapos, yung sales rank, 200,000 and below. So, 18,000 to, di ba? So, check. 3 or more sellers, nakita ko na kaagad na 4 sellers to. Check. So, kesa yung magsasayang pa ako ng oras na bubuksan ko yan, ang daming oras na nasayang. Ngayon, alam ko na ito, kunyari, itong product na to, $40, check. Yung sales rank niya, 442,000x, di ba? Ito, $20, never mind. Ito, $110, check. Kaso, 1 seller lang siya. So, X na rin to, di ba? So, dyan pa lang, makakapag-skip ka na ng mga products kesa yung bubuksan mo pa isa-isa. Yun ang kapangyarihan ng DS Amazon Quick View at libre siya. Next. Ayan. Syempre, i-check natin yung final price ng isang product. Hindi yung kung ano lang yung nasa product page. Kasi, kunyari ito, yung nasa product page niya, kunyari ay $14.99, okay? So, syempre, kailangan mo siyang i-check out kasi minsan merong tax. Ayan nga, di ba? So, hindi pa yan naka-apply dun sa harap na presyo. So, pagka open mo ng isang product page, hindi pa yun yung final price niya. Kailangan mo munang i-check out siya. Gumamit ka ng prep center address dito sa ship to.
Okay, yung ship to ay prep center address nyo. Tapos yung billing address nyo ay yung address ng ano ninyo, ng payment method ninyo. So malamang yung address nyo yan kung ang gamit nyo ay yung debit card ninyo sa bangko or yung credit card na nakapangalan sa inyo. Tapos ako, mag-a-add ako ng 150 per unit for prep and shipping. So depende sa prep center yan kasi yung iba mga 180 ganyan, yung iba 175. So yung prep center na nire-recommend ko ay yung Prep Hub. So kaibigan ko yung may-ari and Pilipino sila. So nire-recommend ko na doon kayo magpunta. Hanapin nyo na lang yung prephub.com. So doon kayo mag-prep. Madali silang kausap and tiwala ako dito. Okay, wala akong share Wala akong share sa nito na ng sales nila. So nire-recommenda ko lang talaga sila dahil kaibigan ko sila. So pag nagbago yun, sasabihin ko sa mga future videos ko. Pero wala akong sponsorship, okay? So lang, i-add nyo yun. Kung ano yung presyo dito, kunyari yan, 30.04 siya, tapos 3 units yung chinek out ko dahil yun yung sales equity na nakita ko kunyari, ihahatiin ko siya sa tatlo, di ba? So 10, 10.01, mga ganyan kada isa. Plus 150. Yung sa Prep Hub ay 180. Pero kasi sa naman sila, sa Oregon sila. So walang taxes sa Oregon. So yun pa yung maganda sa Prep Hub. Tapos gagamitin mo yung kanyang computation dito sa product cost na to. Ayan, 'di ba? So kinompute ko siya kanina plus 1.5 nga lang ginamit ko rito. So ayun siya, yung product price niya, ayun yung current price $24. So makikita nyo na pwede tayong tumubo sa product na ito ng $5.21 per unit na mabebenta natin. Tapos yung ROI natin ay 45.23%. Okay? So okay, 'di ba? Profitable yung product na 'yan. Pero hindi diyan natatapos. Hindi lang dahil profitable siya okay na. Kailangan nyo ring i-check kung safe siya. So para malaman nyo kung safe siya, ito yung mga gusto kong tingnan nyo. Una, dapat hindi seller yung Amazon, at least hindi currently. Pwede yung mga nabenta ni Amazon in the past, pero kung nakita nyo na may Amazon ngayon na nagbebenta, wag muna yan. Tapos syempre, kailangan ungated siya. Kasi kung gated yan, baka hindi nyo mabenta. Okay? Tapos, kailangan nyo ding i-check against IP databases kasi may tinatawag na IP complaints saka Section 3. So, kailangan gawin natin lahat para maiwasan yung mga yon. Kahit na ungated kayo dun sa product, kahit na profitable yung product, aanhin nyo yun kung pwede kayo mawalan ng account. So, pwede kayo mawalan ng account pagka nilabag niyo yung mga IP sa kayang Section 3 na yun, pag di kayo nag-ingat. Tapos, syempre, check din natin kung hazmat siya or dangerous goods. Tapos, kung meltable siya, pagka meltable season. So, may mga video ako tungkol dyan dito sa channel ko. Huwag kayong breakdown ko yan lahat isa-isa. Kumbaga, ito lang ay condensed version niya. Okay? So, hanapin nyo yung product research series dyan. May playlist din ako. So, tingnan nyo na lang yung mga playlist na yan para makita nyo yung mga sunod-sunod na mga video sa isang topic. So, move on. So, una, ungated ba siya? So, pupunta tayo dito sa menu natin sa Seller Central. I-click natin yung catalog, tapos add products. Tapos, may search bar dito. Ayan, makikita nyo yan. May search bar na lilitaw. I-paste nyo dyan yung ASIN nung product na gusto nyong ibenta. Tapos, kiklik nyo yung submit. Pag nakita nyo na kailangan piliin nyo new dito, parang select condition yan. Pag click nyo yan, tapos select nyo new. So, pag nakita nyo yung sell this product, then okay siya. Pag hindi siya sell this product, then alam nyo yun, huwag nyo gagamitin. Pag nakita nyo na apply to sell, mga ganyan, o kaya not available, kung not available, huwag nyo na ituloy. Pag apply to sell, yan, may pag-asa pa ng konti. So, pag apply to sell, yan, click nyo lang apply to sell, tapos may lilitaw na window, ang nakasulat ay request approval, i-click nyo ulit yung request approval. Tapos, pag nakita nyo na ang lumitaw ay your selling application is approved, ibig sabihin, okay ka na. So, pwede nyong ibenta yung product na yan. Ngayon, anong gagawin nyo kung hindi approved? Paano kung hinihingan kayo ng invoice o letter of authorization o picture o kung ano-ano pang requirements? So, option A is move on to a different product. There are a lot of products out there. So, tapos option B naman, pwede nyo kunin yung mga yung mga dokumentong hinahanap, tapos i-submit nyo para ma-ungate kayo. Ang problema ko kasi sa option B,
ay hindi palaging ma-ungate kayo, especially kung online arbitrage. Kasi sa mga tindahan lang naman kayo bibili, hindi sa mga distributor. So, medyo malabo na ma-ungate kayo kung minsan. Merong mga ilan, wag kayong mag-alala, merong ilan. Pero, again, another thing is yung online arbitrage, kadalasan yung mga products mo ay hindi na mauulit. Kumbaga, pag napaubos mo siya, madalas ay iba na yung presyo niya pag binalikan mo siya dun sa pinagbibilan or out of stock na siya or wala nang ganon. 'Di ba? So, dapat, ako lang personally, ako option A, move on na lang. Pakawalan mo and better luck next time. Kasi para sa akin, kunyari, pagka nag-ungate ako, kukunin ko yung mga documents, sasubmit ko, parang sayang yung oras, sayang yung pera, sayang yung effort. So, alam ko, nakakasakit ng loob minsan, lalo kung bagong mga accounts na, mahirap maghanap ng automatic na ungated ka na kaagad. Pero para sa akin, mas maganda yun kesa yung mag-force ungating. Ngayon, kung iba yung opinion nyo, okay lang naman. Ito lang naman yung preference ko. So, next ay check tayo ng potential IP issues. So, I hope nahanap nyo na yung seller journal green light. Tapos, sa green light, ang gagawin mo, itatype mo yung kanyang brand dito. So, wag kayong mag-alala, madali lang yan. I-type nyo lang sa Google, seller journal green light. Kadalasan yung unang result siya na kaagad yan. Tapos, pag tinype nyo na, yung kunyari, Thorn, tinatype nyo palang minsan lalabas na. So, Thorn Research, makita nyo na this brand is well known for taking legal action against unauthorized sellers of their products. There are way bigger fish in the sea. Avoid that all costs. So, pag ganyan, iwasan na, wag nang ibenta kahit gaano pa siya katamis. Okay? Tapos, pag nakita nyo na walang resulta, kunyari, boy bawang ginamit ko, no results. So, ibig sabihin, okay siya, malinis siya. Ngayon, 100% ba yan? Hindi. Walang 100% na ganyan. And by the way, yung IP na yan, i-consider nyo na yung sarili nyo na ma-IP kayo one day. And is it the end of the world pag na-IP kayo? Minsan hindi. Kadalasan sa mga mga sellers ng online arbitrage, pag na-IP sila minsan, okay lang. Usually pag naulit, dun ka magkakaproblema. Kaya as much as possible, kailangan yung i-check for IP issues. And expect nyo na rin na ma-IP kayo at some point, okay? So normal po yan, unfortunately. Isa yan sa mga malalaking risk ng online arbitrage. Tapos syempre, kailangan din nating i-check for hazmat or dangerous goods. So yung hazmat definition ng Amazon ay iba. So meron din akong video tungkol dyan, tingnan nyo na lang. Pero para ma-i-check ay, yun nga, titingnan nyo yung dangerous goods identification guide. Tapos i-check nyo siya against that. Pag sinabi niya na this product is not dangerous goods, then okay ka. Kung sinabi niya na this product is a dangerous good, then malamang hindi siya pwede, wag niyo nang ibenta. So, ayan lang naman, look up an ASIN, tapos ilalagay ASIN, check status. So, wag kayong mag-alala, may buong video ako tungkol dyan. Ulit-ulitin ko lang ha, kada kada point na dinadaanan ko dito, ay may full na video. So, tingnan nyo na lang dito sa channel ko, hanapin ninyo. And for the product research na ganito, kung gusto nyo hanapin yung mga may playlist ako. So, tingnan nyo lang yung mga playlist ko dito sa channel. May mga playlist akong ginawa na about iba-ibang topic. So, tingnan nyo na lang, makikita nyo lahat ng individual videos tungkol dito. Okay? So, wag kayong mag-alala. I got you covered. So, yan. Tapos, checking for meltables. So, pupunta kayo dun sa isa-search nyo yung meltable inventory, da-download nyo yung Excel file. Tapos, yung Excel file na yon ay may listahan ng mga ASINs na meltable. Ngayon, pagka meltable season, okay, kunyari yan, meltable season yung April 15 to October 15. So, hindi nyo mabebenta yung mga products na yan. At kung meron kayo inventory na natira sa Amazon ng mga yan, tatanggalin nila. So, it's best na iwasan yung mga yan pagka meltable season. Tandaan nyo na tong mga meltable season na to. So, October 16 to April 14, okay siyang ibenta. And then, April 15 hanggang October 15, hindi siya pwedeng ibenta. So, siguro, bago pa mag-April, parang wag ka na magpadala ng mga meltable products sa Amazon kung alam mo na meltable siya. So, to sum it up, ang gusto natin, ito yung criteria ko for now, bestsellers rank na 150,000 and below. So, yung kanina, nilagay ko 200,000. Mas general kasi, mas malaki yung sakop. Pero kung gusto niyo lang medyo profitable, so 150,000 and below yung hanapin ninyo. Syempre, may iba-iba pang mga factors yan. Pero for now, general lang naman na course ito. So, 150,000 and below yung hanapin ninyo. Tapos, hanapin nyo rin yung mga products na may 30% ROI and $3 net profit na minimum. Tapos, kailangan 3 or more current sellers. Tapos, yung sales equity ay dapat at least 1 or more. Tapos, syempre dapat ungated siya and not sold by Amazon.
Tapos dapat wala siyang potential IP issues per green light at hindi siya hazmat and dangerous good, saka hindi rin siya meltable. At dyan po nagtatapos yung aking online arbitrage webinar na ito. So kung gusto niyo pang mas lalong matuto, tingnan niyo lang po yung description sa ibaba, hanapin niyo kung saan yung link sa group ko and sumali kayo doon kasi every Sunday ng gabi, nagbibigay ako ng libreng Q&A na live. So yung mga tanong nyo ay sasagutin ko ng live. Libre lang naman yan at walang bayad, so wag na kayong mahiya, sumali na lang kayo. Maraming salamat po, si Coach Jonel po ito, and I will see you next video. Bye!